Professor, kahapon may ilan akong mga napakinggan na mga congressmen natin. Si Senator Loren Legarda nagsalita din ukol dito sa issue. Yung sa kanya yung pinakatumatak sa akin kasi parang sinasabi niya, we don't live in a perfect world, kaya kinakailangan pa daw itong ma-IFIP na to. Anong tugon mo dun sa mga mambabatas natin na pilit ipinagtatanggol yung budget for ma-IFIP dahil ang sinasabi nila, halos 1.1 milyon na mga Pilipino ang hindi daw matutulungan kapag inalisan ng budget itong ma-IFIP. Alam niyo po, ang pagtulong naman sa mga kababayan nating Pilipino ay maaaring gawin sa pamamagitan ng direct payment sa ating mga ospital. Ginagawa na po natin yung zero balance billing sa mga public hospitals. At kung papalawakin po natin ang coverage ng PhilHealth dahil na ayon sa batas, lahat po ng Pilipino ay covered ng PhilHealth. So kung palalakihin po natin yung share ng PhilHealth sa gastusin ng mga Pilipino, mas magiging efficient po ito. Ang problema po kasi kung gina-justify natin ang existence ng MAIFIP ay lagi po talagang magkakaroon ng pondo yan. Hindi magkakaroon ng dagdag pressure para ayusin ng PhilHealth at itong mekanismo ng PhilHealth ang gamitin natin sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Dapat nga po mag-allocate pa sila ng dagdag na pondo. Halimbawa, kung walang mga ospital sa mga lugar na kung saan nandun yung mga kababayan natin, hindi po malinaw sa akin kung paano natutugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng guarantee letter ng mga politiko. Ang malinaw po sa akin, kung idadaan sa PhilHealth ang tulong sa ating mga kababayan, hindi na kailangan mamalimos at magiging automatic ang tulong na matatanggap ng mga Pilipino tungkol sa paggastos sa ospital. Oo, ang binabanggit din nila kahapon, wala pa rin daw talaga, tama yun wala pa daw mechanism, tama ba ito, yung PhilHealth to implement kung ililipat man yung budget sa kanila. Tas may nabanggit din doon kahapon, ang binabanggit dito, hindi pa rin naman daw fully implemented yung Universal Healthcare Law. Sapat ba itong mga rason na ito yung sinasabi nila? And possible po ba yung sinasabi nyo na mas mapapadali para sa mga hihingi ng tulong kung nasa PhilHealth na mismo yung MAIFIP budget? Ilang dekada na pong ini-implement ang Universal Healthcare Program natin at ilang dekada na rin pong nandiyan ang PhilHealth. Kung may mga issue man po sa implementasyon ng PhilHealth, ito ay dahil hindi nila binibigay yung karapat-dapat na pondo ng PhilHealth. Ang PhilHealth naman po, ang mekanismo ay ang pagbabayad nito para dun sa mga health expenditure ng kababayan natin kung tayo ay magkakasakit, mau-hospital, mapupunta sa emergency. So hindi po malinaw sa akin kung paano mas naging epektibo itong manghihingi ka ng guarantee letter sa mga politiko kaysa sa ayusin natin ng PhilHealth program. Alam niyo po, ang PhilHealth ay hindi lang din limitado sa mga public hospitals. Ang idea nito ay pwede kang magpunta sa kahit anong ospital basta may PhilHealth program ka, enrolled ka sa PhilHealth, ikaw ay makakakuha ng benepisyo mula dito. At ang sinasabi nga natin, lahat po ng Pilipino ay enrolled sa PhilHealth dahil ang gobyerno dapat binabayaran yung premium ng indirect contributors. Bakit po yan indirect contributors? Kasi maaaring wala silang kakayahang magbayad ng premium pero nagbabayad sila ng tax sa gobyerno. Kaya gobyerno ang dapat nagre-remit ng premium nila. So hindi po talaga malinaw sa akin kung bakit magiging justification na mas madali ang guarantee letter kesa ipadaan sa PhilHealth na kung saan ito ay health insurance na in place na ginagamit natin ng ilang dekada. Ang dahilan kung bakit hindi ma-expand ang ating benepisyo, kulang ang budget. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!